Ilang taon na ang nakalilipas, ang Lolong, ang 6.4 metrong buwaya na nahuli sa Agusan Marsh, ay isang malaking balita sa headline. Si Lolong ay sakop ng CNN, ang National Geographic Team, at ang Guinness Book of Records daw ay nagsuri sa noon ay wonder crop. Ngunit ang kanyang katanyagan ay panandalian lamang dahil sa kalaunan ay namatay siya habang nasa pagkabihag. Si Lolong ay isang saltwater crocodile na kabilang sa Crocodylus porosus, isa sa 2 species ng crocodile sa bansang ito. Ang species na ito ay karaniwang 4.5 hanggang 6 na metro ang haba at hayagang umaatake sa mga tao nang walang provocation. Ang isa pang uri ay ang Crocodylus mindorensis o ang Philippine crocodile. Ito ang pinakapanganib na buwaya sa mundo at halos wala na sa buong bansa. Karaniwan itong 3 hanggang 3.5 metro ang haba. Iniiwasan nito ang mga tao at umaatake lamang kapag na-provoke. Dahil hindi namin alam kung paano makilala ang dalawa, pareho silang tinutugis ng walang pinipili dahil nakikita silang nagdudulot ng panganib sa mga taga-nayon malapit sa mga lawa at ilog. Pinapatay din sila para sa layuning pangkomersyo, Kasaysayan 1998, Volume, IPP.238 hanggang 240. Sa pagkadismaya, halos walang lokal na kwento o alamat tungkol sa ating mga buwaya o buwaya. Ang nakakapagtaka dahil alam natin na ang ating mga ilog, partikular na ang Cagayan River, ay pinamumugaran ng mga buwaya isang siglo na ang nakalipas at higit pa. Gayunpaman, ang mga kwento tungkol sa mga buwaya ay nagmula sa angkan ng mga korales ng Cagayan de Oro. Sinabi ni Father Demetrio Flores Roa ay ang kura paroko ng Cagayan de Misamis noong unang bahagi ng 1900s. Kilala bilang si Padre Ityong, nagmula siya sa sangay ng pamilya Roa ng Cebu. Ang kanyang kapatid na si Manuel ay ang gobernador ng Cebu na ikinasal sa kanyang pinsan na si Soledad Corrales Roa ng Cagayan. Ang kwentong buwaya na ito ay matagal nang nasa pamilya. Isang maaraw na hapon, nagpapahinga si Padre Ityong sa ikalawang palapag ng kumbento kung saan kitang-kita niya ang ilog Cagayan mula sa malalaking bintana nito. Matapos ang ilang araw na pag-ulan, maraming sanga ng puno at maliliit na troso ang lumulutang sa ibaba ng ilog. Pinagmasdan ng pari si Cosme, ang kanyang pinagkakatiwalaang katulong na nakatayo sa kalaliman ng tubig na kumukuha ng maraming piraso ng kahoy. Biglang nakita ng pari ang isang malaking bagay na hindi mukhang troso at papunta sa hindi inaasahang Cosme. Tumayo siya at buong lakas na sumigaw, "Cosme, buwaya! Cosme, buwaya!" Mabilis ang pag-atake ng croc. Ang kawawang si Cosme ay kinaladkad sa ilalim ng tubig at hindi na natagpuan ang kanyang bangkay. Ilang araw na nawalan ng boses si Padre Ityong sa lahat ng kanyang pagsigaw sa kanyang walang kabuluhang pagtatangka na iligtas ang buhay ng kanyang katulong. Ang Mambuaya, isang hinterland barangay ng lungsod ay napapaligiran sa kanluran ng itaas na ilog ng Cagayan. Bahagi ng aking mga alaala noong bata pa ako ay iyong mga weekend trip na ginawa ng aking pamilya sa barangay na ito at sa barangay Danselihon para bisitahin ang aming mga kamag-anak. Madalas kong tanungin ang aking ama kung bakit tinawag na Mambuaya ang lugar at hindi ako nagsasawa sa kanyang kwento. Isang siglo na ang nakalilipas, ang mga pampang ng ilog sa barangay na ito ay puno ng mga buwaya na nagpapaaraw at natatakpan ng malalaking langaw. Isang araw, isang babaeng Amerikano na siyang unang guro sa lugar na iyon ang nakakita sa mga nilalang na ito at tinanong ang kanyang taga-ilog kung ano sila. Ang magalang na sagot ay, "Ma'am, buwaya." Iyon ay kung paano nakuha ang pangalan ng lugar. Ang cute, di ba? Gayunpaman, ang pinakakapanipaniwalang kwento ay nagmula sa isang lumad na nagsabi sa akin na Mambuaya ang pangalan ng pinakamatapang at pinakarespetadong dato ng Southern Bukidnon, Dato Mambuaya. Naniniwala ako na ito ay magiging gayon. Sapagkat nakaugalian noong panahon ng pre-Hispanic para sa mga maharlikang lalaki at mandirigma na ang salitang buwaya ay nakakabit sa kanilang mga pangalan dahil ito ay nagpapahiwatig ng lakas at kadakilaan tulad ni Dato Pagbuaya, isa sa mga pinakadakilang pinuno ng Bohol na nagkataong naging dakilang lolo ng si Dato Salangsang, ang Cagayanan na pinuno ng ika-16 na siglong teritoryo ng Cagayang. Isa sa mga kwento ng aking ama ay tungkol sa kung paano naubos ang lahat ng mga buwaya sa Cagayan River.
Ang aking lolo, si Manuel Roa Corrales na kilala rin bilang Senyor Tatoy, ay ang gobernador ng lalawigan ng Misamis noong 1901 at ang unang nahalal na diputado, ngayon ay congressman, para sa lalawigan noong 1907. Siya ay isang bihasang mangangaso na nagpasya na patayin ang lahat ng mga buwaya sa ilog dahil naalarma siya na maraming tao at hayop na nakatira malapit sa pampang ng ilog ang regular na nawawala dahil sa kanila. Upang makamit ang kanyang layunin, gumawa siya ng isang espesyal na bangka at naglagay ng mahabang poste ng kawayan sa dulo ng sisidlan. Kumuha siya ng aso, itinali ang 4 na paa at isinabit ang hayop sa dulo ng poste. Ang hayop ay nasuspinde ilang talampakan lamang sa ibabaw ng tubig at umalingaw-ngaw sa paligid ng ilog ang malungkot na sigaw nito. Tapos wham! Biglang sumulpot ang mga buwaya at lumangoy patungo sa buhay na pain. Mabilis na itinaas ng mga lalaking katulong ang poste habang pinaputukan ni Corrales ang mga buwaya gamit ang kanyang makapangyarihang reple. End of my buwaya stories.